here's the final review for 155 of Yamaha. So, pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba ang mga pros and cons ng isang Sniper 155. Ang Sniper 155 ay gumagamit ng 155cc engine na fuel injected na may 4-stroke, 4 valves, single cylinder, single overhead cam at liquid cooled. At may capacity ito na gas tank na 5.4 liters at fuel consumption of 43 kilometers to 50 kilometers. It depends on your throttle habit. Pag-usapan naman natin kung gaano ba kalakas ang isang Sniper 155 standard. Ang Sniper 155 ay merong 17.7 horsepower at 9,500 RPM. At meron itong lakas na 14.4 newtons meter of torque at 8,000 RPM. For 155cc, napakalakas na nito na merong top speed na 130 kilometers per hour. So sa mga aggressive na rider, bagay sa inyo to. Napaka-aggressive ng design, ng look at ng style niya. So ano nga ba ang kinaganda ng 155cc ng Yamaha, which is the Sniper? Pang-una, meron itong aggressive design na may magandang kulay, malalaking gulong na parang big bike look na talaga siya. So fit to para sa mga aggressive rider. Pangalawa, is meron na siyang VVA or variable valve actuation. At meron na din itong assist and sleeper clutch. Ang assist and sleeper clutch is para maging smooth ang pag-downshift natin sa motor. Pangatlo naman, is meron na itong mga additional features tulad ng fuel switch, passing light, at hazard. So, para sa 155cc, napakaganda na nun. Pang-apat naman is yung kanyang fuel efficiency. So, nasabi ko nga kanina na meron itong 5.4 liters of gas tank, pero napakatipid nito sa gas. Pang-lima, na maganda sa Sniper 155, isang pagkakaroon niya ng malalaking tires. Sa harap is meron tayong 90/70 na front tire. Sa rear tire naman, meron tayong 120/70. So, napakalaking advantage na nun pag lumibigo tayo sa mga curve na daan at pag nagbabanking tayo. Pero mag-ingat-ingat tayo dahil hindi natin maiwasan ang aksidente. Pang-anim naman is ang kanyang pagiging comfortable. Sa seat height naman niya, ano siyang 795 mm at 5'4 ako, 5'4 foot ako. Not sure or 5'4 or 5'3. So medyo, as you can see, tiptoe ako. Hindi naman siya gano'ng kalaki yan. At yung positioning ng motor is pa-upright. So di siya masyadong aggressive, di siya masyadong masakit sa likod tulad ng mga ibang motor. So para sa motor na to, it's very good dahil napaka-comfortable niya gamitin at hindi siya nakakangalay pag naglo-long ride. Last but not the least, is the good performance of Sniper 155 ng Yamaha. Simula nung nabili ko to, napakaganda ng performance niya sa akin, guys. Nagkakaroon ng top speed na 130 kilometers per hour at napakatipid sa gas. Sama mo na lahat ng mga sinabi ko kanina. Talagang magkakaroon siya ng good performance kung meron siya mga features na ganun. Para sa 155cc na presyong 123 to 125,000, is napaka worth it na to. 5 months of using it, walang problema. Konting issue lang, pero napakaganda ng performance. Yun lang ang pros and cons ng isang Sniper 155 ng Yamaha. Yun lang ang mga naging issue ko at mga good features na natuklasan ko dito sa motor na to.